Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Estados Unidos na galit sa ginawa ng China sa eroplano ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Kinundi na ng United States ang mga mapanganib na maniobra ng China Navy chopper sa Scarborough Shoal, na binibigyang diin na ang 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong pag-atake, kabilang ang mga nangyari sa South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na naninindigan ang US sa Pilipinas sa pagkondena sa hindi ligtas at iresponsableng aksyon ng Chinese People's Liberation Army Navy, sa pakikialam sa isang maritime air operation ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal. Tinuligsa din ng United States noong Miyerkules ang China dahil sa tinatawag nitong delikadong maniobra ng isang Chinese military helicopter, laban sa isang Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft na nagsasagawa ng patrol sa Bajo de Masinloc. Hinikayat ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang China na itigil ang mapilit na pagkilos nito at lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan ng mapayapa alinsunod sa internasyonal na batas. Maghahain ng panibagong diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa unprofessional at reckless flight maneuvers ng helicopter ng PLA Navy Harbin Z9 na may tail number 68, na lumipad sa malapit na distansya na 3 metro lamang mula sa Cessna 208B Grand Caravan X ng BFAR, habang nagsasagawa ng regular maritime domain awareness flight sa Bajo de Masinloc nitong Martes 18 ng Pebrero. Sa isang statement mula sa National Maritime Council, sinabi ng konseho na lubhang nababagabag ang pamahalaan ng Pilipinas sa naging aksyon ng Chinese helicopter. Ang tahasang mapanganib na aksyong ito ay naglagay aniya sa kaligtasan ng mga piloto at pasaherong lula nito sa panganib. Nagpapakita rin umano ito ng kawalan ng paggalang sa mga pamantayang tinatanggap sa buong mundo para sa good airmanship at flight safety. Iginiit din ng konseho na may hindi maikakailang soberanya at jurisdiksyon ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ang iligal, mapilit, at agresibong pag-uugali aniya ng China ay hindi makakapigil sa Pilipinas na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga nakagawiang maritime operation nito alinsunod sa soberanya sa shoal. Hindi rin matitinag ang Pilipinas sa tungkulin nitong pangalagaan ang mga maritime interest nito sa shoal, alinsunod sa Philippine Maritime Zones Act at international law, partikular na ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Samantala, hinimok ng konseho ang China na gumalang sa international law, makiisa sa responsableng pag-uugali ng isang estado, ituloy ang mapayapang pag-aayos sa mga hindi pagkakaunawaan, at iwasan ang mga aksyon na sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. How dangerous is dangerous pag sinabi po natin na yung ginawa ng Chinese Navy helicopter doon sa BFAR vessel, because we're saying 3 meters, no? But what are the possible scenario na nangyari po kung talagang nagkaroon ng encounters or yung dalawang sasakyan? Thank you, Tristan. No? The possible danger ng ginawa ng PLA Navy helicopter when it came close to the BFAR aircraft yesterday, the distance was only basically 3 meters. No? There are 2 instances that they did dangerous maneuver. The first one was that close, 3 meters above the port side ng aircraft. So the tendency, kung meron kang propeller wash yung helicopter, which means it pushes down, no? Gumilid siya sa left side ng aircraft. So ibig sabihin, may force siya na pinupush yung left wing ng aircraft. So the pilot really had a hard time to stabilize the aircraft habang nag-hover siya on the top of the aircraft. And then the second one, of course, the helicopter should have observe the proper and safe distance. Dahil alam naman natin how dangerous it will be. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Ano yung mga na-violate nung incident na yun, sir, na international aviation regulations? And are you concerned na dati po karagatan lang yung pinag-uusapan natin and now we're nakikita natin nagkakaroon na rin po ng ganitong encounter sa airspace? Well, the International Civil Aviation Organization have this aviation regulations. And I have to be very honest with you, I'm not really
privy about this particular regulation. But common sense lang naman, itong ganitong kalapit na proximity is outrightly very dangerous and endangers the passenger ng ating aircraft. Now, regarding your second question, how serious is this? Kung maaalala natin ang mga nakaraang, ito lang, itong taon, no? The other incident na gumamit ng PLA Navy helicopter ang China was last month when the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources that conducted marine scientific research sa May Pag-asa case. While our BFAR personnel together with Coast Guard and some marine scientists were on board the rubber boat, nagpalipad ang PLA Navy ng another helicopter which also jeopardized the safety of our personnel. So, I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel, together with some of our media friends, were actually on board the BFAR aircraft. And in terms of the level of dangerous act na ginawa nila, para sa akin, ito ang pinaka-delikado sa lahat. But if you're going to ask me, does it really matter kung mag-file tayo ng diplomatic protest? This was already responded by the DFA. No? We may not expect China to change its behavior, but we're still going to continue, keeps on filing the diplomatic protest. Because this is an important procedure that we need to do to tell the international community that we are against such aggressive action of the People's Republic of China. Kumbaga, it's important for us na ipalista ito at sabihin na ito ginawa nyo and we're not condoning it. We are totally against such a lawful activity. Oh my God! Holy shit! Lapit ang yan, yan, sabihan mo. Oh my God, ang lapit. What the fuck, man? Yes, sir. Nakuha na ko, sir. Yes, sir. Nasa ilalim ng pagpapkado mo, sir. Sir. Yes, sir. Kuya, mag-attend pa ata. Ay, sir, lalapit na naman. Sabihan mo biyan na malapit sa ibabaw ng pakpak. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.